The balance of grace and truth. Alam niyo ba na ang Panginoong Jesus ay naparito na ang dala-dala niya po ay hindi lamang po puro grace at hindi rin po puro truth. Naisip niyo ba kung bakit? Bakit po? Kasi kung puro grace lang, all mercy, all comfort, and then people will feel okay sa kanilang mga kasalanan. Tama po ba? So there will be no motivation to change. Kasi magiging lisensya po ito para magpatuloy po ang tao sa pagkakasala, pag puro grace. Pero kung puro truth lang po, puro correction, puro rules and regulation, magiging legalism naman po. Sa grace, license to sin. Sa truth, magiging legalism, no? So, ibig sabihin, ang mararamdaman po ng tao pag puro truth ay condemnation, judgment, hiya, at takot. So, ito po, kaya tingnan po natin ngayon kung paanong ang balanse ng biyaya at katotohanan ay nagdudulot ng tunay na pagbabago sa ating buhay. In John 1 verse 14, sabi po doon, "And the Word became flesh and dwelt among us, full of grace and truth." So Jesus Christ is full of grace and truth. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Our Lord Jesus is full of grace and truth. Hindi po 50% grace at hindi rin po 50% truth. But full of grace and full of truth. So in John 8 verse 1 to 11, sa Tagalog, si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Tungkol po ito sa babaeng nahuli sa akto na nakikiapid. Yun po yung story, how grace and truth changed her life. Sinabi niya, "Neither do I condemn you." So Jesus didn't start with accusation. He started with grace, with undeserved kindness. He shielded her from the stones, doon sa mga tao na nais siyang batuhin. Pinrotektahan niya ang babae mula sa kahihiyan and from the punishment that she rightfully deserved. This is grace, mga kapatid. God is giving us what we don't deserve. Mercy, acceptance, and protection. So, anong tinuturo nito sa atin ng verse na to? Sa ating sarili, tinuturo nito sa atin na lumapit tayo kay Lord kahit feeling natin makasalanan tayo. Kahit feeling natin we are not worthy. Dahil bakit? Dahil kakatagpuin po tayo ng biyaya ng Diyos. Amen. Sa anumang sitwasyon, saan mang sitwasyon tayo naroroon ngayon. Huwag nating i-define ang sarili natin doon sa mga pagkakamali or pagkakadapa natin. Again, the grace of God lift us. Itatayo tayo ng Diyos. Itatayo tayo ng biyaya ng Diyos. Ibabangon niya tayo mula sa ating pagkakadapa. Makikita din natin na hindi lamang puro grace po ang ibinigay ng Panginoong Hesus, kundi pati po yung katotohanan. Truth that transform. Kasi in John 8:11, sinabi po ng Panginoon doon, "Go and sin no more." Hindi siya natapos doon sa, "Neither do I condemn you." Kung hindi, may karugtong pa po. Ang sabi niya, "Go and sin no more." So, ibig sabihin po, Jesus called the woman to change. Diba? After grace lifted her, truth redirected her. Ang katotohanan po ang nagbalik sa tamang landas doon sa babaeng nakiapid. So He gave her truth that leads to freedom. Amen. Grace saved her life, but truth
save her future. Nabago po ang buhay niya. So, ganun din po tayo. Kapag kinokorek ka ni Lord, hindi para husgahan ka kundi para protektahan ka. Because truth is Jesus. Ano po ang sabi sa John 14:6? I am the way, the truth, and the life. Jesus is the truth. Jesus is the way, Jesus is the truth, and Jesus is the life. His word is the ultimate absolute truth. Sanctify them by your truth. Your word is truth. So, ang katotohanan lang po ay nag-iisa. Ang salita lamang Diyos ang totoo. Not your version of your truth. Not my version of truth. Truth is the word of God. Ang salita lamang niya ang katotohanan regardless kung anong gusto mong paniwalaan. Ang katotohanan ay ang salita niya lamang. Regardless kung ano yung nararamdaman mo. So kapag mahal natin ang isang tao, tapatan natin ito ng katotohanan. Hindi puro awa at habag. Yes, naawa tayo. Nahabag tayo sa sitwasyon niya dahil nasa kasalanan siya. Pero kaakibat ng awa na niyo, nais mong mapabuti siya. So sasabihin mo kung ano ang tama upang siya ay magbago ang buhay niya. Amen. His word, His truth should be our standard of living. Amen? Because truth tells us what is right and what is wrong or what needs to change. Amen? Amen. So, hayaan nating ilantad ng Diyos ang salita niya sa atin na humihila sa atin palayo sa Kanya kung hindi natin sasabihin ang katotohanan. Hindi po malupit ang katotohanan Actually, ito po ay nagpapalaya at nagpapagaling. Diba sabi sa John 8:32, and you will know the truth, and the truth shall set you free. Jesus is the perfect balance of grace and truth. Tandaan po natin that grace without truth is not love. Tama po ba? And truth without grace is not love. That is also not love. Truth without grace is not love. So Jesus gives both because He is love. Amen. Kung grace lang po, walang pagbabago. Kung katotohanan lang, walang compassion. Amen. But Jesus shows us the perfect balance. Sabi ng grace doon sa babae, I do not condemn you. And sabi ng truth, go and sin no more. That's not contradiction. That's completion. And that's Jesus. Amen. Hindi niya binaliwala ang kasalanan ng babae, pero hindi rin niya dinurog ang babae dahil sa kasalanan niya. So ang biyaya po ng Diyos ang nagligtas sa ating lahat. Amen. Huwag po natin kakalimutan na yon that grace saves us. At ang katotohanan po ang nagpalaya sa atin. Praise the Lord. So ano po ang resulta kapag balanse? Pagbalancing grace and truth. The result, grace saves, truth frees, and Jesus transforms. Amen. So gaya ng babaeng nakiapid, tayo din po ay naligtas dahil sa biyaya ng Diyos. Ano po ang sabi sa Ephesians 2? Next slide. Ephesians 2:8-9. For it is by grace you have been saved through faith. Amen? Not of your works. Diba? It is the gift of God. Lest no one should boast. So, ibig sabihin, grace saves. Ang biyaya po ng Diyos ang nagligtas sa atin. At dahil natagpuan po tayo ng biyaya ng Diyos, pinalaya po tayo ng katotohanan. Praise the Lord. So magkasama po siya. At dahil po sa biyaya at katotohanan, tayo po ay may bagong buhay.